Senado o sinihan? Sa mga nakaraang araw, tila hindi na lamang mga panukalang batas ang pinagdidibatihan sa Senado, kundi pati ang mismong mga patakaran ng institusyon. Habang isinusulong ng mayorya ang pagbabago ng rules upang payagan ng online participation at online voting, lumalakas din ang mga tanong kung ito ba ay para sa modernisasyon o para sa isang partikular na senador. Nagbanggaan ang mga senador hindi lamang sa mga boto kundi maging sa kahulugan ng proseso. Pinuna ni Rodante Marcoleta ang kakulangan ng legal background ng ilang senador. Ngunit agad naman itong sinalubong ng pagtutol mula kina Risa Hontiveros at Ping Lacson. Ang naging sagutan ay hindi na lamang usapin ng batas, kundi usapin ng respeto sa mandato ng bawat halal na kinatawan ng taumbayan. Samantala, patuloy ding umiinit ang usapin ng patungkol kay Senator Bato de la Rosa. Mula sa panukalang online participation hanggang sa mga pahayag ng palasyo at mga ulat tungkol sa kanyang pag-iwas sa pag-aresto, lalong lumalakas ang impresyon na ang pagbabago ng mga patakaran ay may kinalaman sa kaniyang sitwasyon. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming nagtatanong kung ang mga bagong rules ay para sa institusyon o para sa mga piling personalidad. Dagdag pa rito ang lumalalim na hidwaan sa loob mismo ng Senado. May mga akusasyon ng pambabraso, may mga usapin ng pagtataksil sa dating magkakaalyado, at may mga babala laban sa tyranny of the majority. Kapag ganito ang nangyayari, hindi na lamang mga senador ang naapektuhan, kundi ang kredibilidad ng buong institusyon ng Senado. Sa huli, hindi online voting, legal background o Senate leadership lamang ang nakataya rito. Ang tunay na tanong ay kung mananatiling patas ba ang mga patakaran para sa lahat o kung mababago ang mga ito kapag makapangyarihang tao na ang nangangailangan. Ako si Bishop Tonyo, obispong migrante sa Europa, at ito ang Damdaming Makabayan, tinig mula sa laylayan. Hanggang sa muli.